nasa linya si Senator Risa Hontiveros. Magandang umaga po, Senator. Good morning po. Magandang umaga po. Good morning, Miss Angelica at Sir Andre. At sa Angela lahat po po. ng ating mga tagapakinig. Opo. Angela Andre po. na Angela po, Sen Oo. Risa. Thank you po sa oras ninyo. Oo. Sen, Angela. Okay po. Anghel pa rin, Anghel. Opo. Sen, pero para saan ba po ba talaga itong tinutulak na online participation ng mga senador? Yun na nga po yung idinebate at eventually winokoutan naming majority. Talagang tinanong namin, minamadali ba yung rule change na yan dahil lang gusto nilang makaboto si Senator De La Rosa at minamadali ba yung rule change na iyan ngayong may mga ulat no na may mga majority senators na maaaring arestuhin. Dapat po ang aming ipapasang mga pagbabago man ng rules or yung mga panukalang batas ay para po sa ating mga kababayan. Ito nga po, mas importante ba talaga na pagbotohan yung voting online kesa yung mga issue para sa ating mga kababayan, mga panukalang batas para sa kanila na ilang linggo nang nakabinbin. Ito nga, ilang linggo na po kaming parang nagpapatintero sa floor sa mga issue na partikular para sa aming mga senador. Tigilin na po namin yan. Balikan na po namin yung mga trabaho na para sa lahat ng Pilipino. Hindi lang tungkol sa aming 14 o 24. Sen Risa, yun po ba talaga yung ano? Ano po yung naging pangunahing dahil pinag-usapan niyo po ba yan? Was it preordained, pre-planned yung pag-walkout ninyo o dahil because of the moment po, yung, kaya nag-walkout yung minority bloc sa gitna nga po ng plenaryo? Opo. Ang pre-planned ay yung pag-force through ng pagbabago sa rule na iyan. Dahil lang tingin nila mas marami sila sa amin. Wala pong abiso, even out of courtesy, halimbawa sa minority leader, na pag-uusapan na naman yan kagabi. So talagang unang-una tinayuan namin yung issue ng proseso, yung tamang proseso dapat, yung rules. So sinabi nga namin na bakit po mamadaliin yan, ifo-force yung pace at yung timing na gusto ng majority, samantalang several pa po sa amin ay gustong tumayo, magsalita at magtanong ng mga seryosong tanong. Bukod dun sa proseso at rule, yung substantive. Kaya talagang bakit kailangan madaliin, pigilan yung mga gusto pang magsalita at lalong-lalo na bakit kailangan i-divide yung house kung marami pa nga po sa amin ay magtatanong tungkol sa proseso. Yung nag-walk out kami kasi mukhang gagamitin lamang yung bilang naming lahat para ipilit yung gusto nila. Hindi naman orderly deliberation yung nangyayari. Sabi nga namin, napaka-importante yung rule na gusto nilang amyendahan maapektuhan kung paano kami mga senador mag-a-attend ng sesyon, kung paano kami lalahok sa mga proceedings at i-exercise yung mandato namin sa remote means. Narinig ko yung sinabi ni Senator Marcoleta, gusto ba daw naming bumalik sa medieval age kung kailan wala pang modernong teknolohiya. Excuse me, sila po yung gustong bumalik sa medieval age na ipepwersa lamang sa lakas ng bilang nila, no? Kesa makinig at hayaan ang pagdebate sa isang issue na tinatayuan naming lahat dahil napaka-importante. Yun ang medieval na parang might makes right lamang. Yung kung marami ka, ipipilit mo yung gusto mo. Kesa yung right makes might, kung ano yung tama at tamang paraan. At yun po yung nakalatag po sa rules namin sa Senado. Senator, maliban po dito sa COVID-19 pandemic, may iba pa po bang mga president na nangyari na may iba pong mga senador na bumoto na wala sa plenaryo? Kasi I remember Senator Trillanes and De Lima weren't Not allowed to vote nung vote. wala po Hindi sila rin doon. pinagbigyan. Tama po kayo. Silang dalawa, ngayon Representative Laila De Lima at si Senator Sonny Trillanes, hiniling at hinilingan sa pamamagitan ng isang resolusyon naming ibang mga senador na makapaglahok sa mga sesyon o makapagdaos ng
committee hearings at makaboto through electronic means, hindi po pinayagan. Meron din po kaming isang kasamang senador dati na hiniling na makapag-online sa sesyon dahil nagkaroon siya ng injury sa kanyang katawan. Hindi rin po pinayagan. So, tama po kayo, ilang president na may humingi at hiningian ng mga kapo-senador makapag-online, hindi po pinagbigyan. At pinakamalaking halimbawa lamang na pinagbigyan po yan through the rules ay nung may national emergency, international emergency pa nga noon, force majeure ng pandemic. Na lahat po kami Zoom. And by the way, still at that time, si Nooy, Senate President Tito Soto ay physically, araw-araw na pumasok sa Senate noon sa gitna ng pandemic para buksan ang sesyon at para i-adjourn ang sesyon in person. Samantalang kaming lahat ay naka-Zoom. So, unprecedented itong motion ni Senator Marcoleta. And to make matters worse, pinipilit nilang baguhin ang rules ayon sa kanyang proposal through the tyranny of numbers lamang nila noong kagabi. Pero may tanong ko lang mabilisan lang po, Sige. Senator. Bakit po ba mahalaga, para po sa ating mga kapatid, bakit po ba mahalaga na present yung isang senador para bumoto sa isang motion? Opo, dahil una-una napaka-importante yung mga isyung kailangan naming pagbotohan sa floor. So yung physical presence, in-person presence ay isang patunay, isang literal na pangangatawan na importante ito kaya't kaming lahat ay nandoon physically. And pangalawa, kung tulad nung mga pangyayari nung itong nakaraang 3 linggo na yung isa po ay nangangailangan pa ng isang investigasyon sa halip na maging simple sa pag-unawa ng tao at klarong-klaro yung nangyaring pamamaril sa Senate. Kung itong mga pangyayari nitong 3 linggo ay obviously may kinalaman, doon sa status ng isang kasama namin na ayaw humarap sa batas. At sa konteksto nga nung nakasaad sa aming minority statement tungkol sa walkout, kung ang pinipilit nilang pagbabago sa rule ay dahil lamang may mga ulat na may mga majority senators pa na maaring arestuhin. Ibig sabihin, gusto lang nilang lusutan yung magiging sitwasyon na kulang na sila sa bilang sa susunod na mga linggo at gusto nilang bigyang daan na yung mga hindi pa humaharap sa batas ay makaboto. Sabi nga dun sa isang ruling dahil tumakas ang isang kasama namin, ang labo naman na ngayon gusto niyang may recourse sa mga legal remedies na dapat ay bukas sa isang tao humaharap sa batas. In the same way, ang isang miyembro ng Senado na tumatakas sa batas o magiging ilang miyembro ba na nasa malabo o alanganing legal status ay gusto pa rin makapagboto online dahil pinipreserve nila yung bilang sa isang mayorya. Ang labo naman, di ba? Parang they want to have their cake and eat it too. Fair play dapat sa lahat. Sen. Risa, ano naman po yung naging reaksyon ninyo dun sa naging pahayag po ni Senator Rodante Marcoleta na tungkol po dun sa inyong legal background daw sa gitna ng debate? Na sinagot naman po kagad ni Senator Erwin na sabi niya, it's not right to... ad hominem. Opo. At yun yung patuloy naming pinagtalunan ni Senator Marcoleta nung nag-suspend. Kasi nagpatuloy siyang magtalumpati doon kahit suspended. So talagang nilapitan ko siya. Sabi ko, sir pang tawag ko sa kanya. Sir, ang labo naman yan. Ang pinagdedebatihan natin, yung proseso ng pagbabago ng rule at yung laman nung proposal ninyong amyenda sa rule. Bakit niyo binababa sa usapin na kulang ako kuno ng legal background? Hello, 1 dekada na akong nagtatrabaho sa Senado. That whole time, pinag-aaralan ko ang mga usaping legal. 6 na taon din ako nagtrabaho noon sa House of Representatives bilang kinatawan ng akbayan. Noong mga panahong iyon, pinag-aralan ko rin ang batas. Para, alam mo, yan ang recourse ng
mahina ang argumento sa debate. Sa halip na nakatutok pa rin dun sa substantive at dun sa procedural nung pinagdedebatihan. Sa halip na tumutok dun sa merit o demerits nung panukalang niyang pagbabago sa rules. Sa halip na tumutok sa i-raise pa naming maraming substantive na problema sa proposed amendment niya sa rule, bababa siya dun sa pag-insulto sa pagkatao ng kadebate niya. Yan na yung siya na mismo nagpatunay na mahina yung kanyang argumento. Ad hominem nga, sabi ni Senator Erwin Tulfo. Well, Senator Risa, dito po sa mga latest na kaganapan sa Senado, meron pa rin po bang posibilidad na magkaroon ng coup, no? Pagpapalit ng leadership? Ay, so fixated sila sa usapin ng numbers, pati dyan sa coup na yan. Ang gaya ng sinabi ni dating Senate President, ngayon Minority Leader Tito Soto, nung tinanong siya sa ganyang parehong tanong 3 weeks ago, sabi lang niya simple, I serve at the pleasure of my peers, I serve under the Constitution, sabi pa niya, I serve under God. Ganon din po ang diwa naming lahat sa solid minority, kaming 11. At hindi po kami nakafixate dyan sa isyong iyan. Kaya't nagpupumilit po kami nitong nakaraang 3 linggo. Pagkatapos bigyan ng linaw sa pamamagitan ng investigasyon, yung mga lahat ng misteryosong kaganapan itong nakaraang 3 linggo, pwede bang tutukan din natin ang mga nakabimbin, marami-rami nang nakabimbin na mga panukalang batas na issue ng mga kababayan natin. Hindi lang issue nating 2 dosenang senador. Halimbawa, kahapon, nandyan sa agenda for the day yung pag-aamyenda sa dati kong sponsor, pinayagang patuloy na sponsor na anti-hospital detention bill, no? Nakabinbin yung Magna Carta of Barangay Health Workers, nakabinbin ito nga yung anti-hospital detention bill. So at marami pang iba na nakabinbin sa mga komite na winalis lahat ang mga liderato bukod sa Committee on Rules na wala pang elected na majority leader, at yun yung pinagdebatihan din namin kagabi dito sa pag-amyenda sa rule. Lahat po ng mga komite halos ay wala pa rin bagong chairperson. So hindi makagana yung committee system namin sa Senado, hindi makapagpatuloy ang pagtalakay at pagpasa namin ng mga batas para sa ating mga kababayan, lalo na nagpapatuloy itong giyera sa Middle East at yung oil crisis. Opo. Well, yun nga po even yung Committee on Rules, hindi pa nga po naitatalaga. Yes. Oo. But maraming salamat po sa inyong Sen, marami oras. pang gusto namin itanong, Oo. Sen, pero Wala na tapos tayong oras. But hopefully we can still invite you again. Opo, Maraming opo. salamat po. Sure po. Pati Sen, dito Salamat naman po sa para studio. doon. Bisita naman po kayo dito, Sen, kung may oras po kayo. Sure, sige po. Thank you po, Salamat Sen para Risa. doon. Senator Risa Ontiveros, maraming salamat po sa oras ninyo. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.